hindi kayo kasangkot doon sa ibang transaksyon ng ibang mga inmates, no? Yes, Your Honor. Yung binibigay ninyo di umano kay Junel Sanchez ay mula lang sa inyong sariling Yes, Your Honor. transaksyon. Would you know if the other inmates who are also involved, no, in the drug trade inside the Bilibid are also giving, no, to any courier or any messenger, no, para kay Secretary De Lima? Yung statement po ni Kulangco, napanood ko po yan. Si Kulangco, matagal ko naging kaibigan at naging matalik kami magkaibigan eh. Nagustuhan ko rin yung puso ng taong yan. Maaaring hindi siya nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan, pero totoo ang mga sinasabi niya. All the others, you cannot speak for them. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Okay. The next to be recognized, Congressman Lacson. Hello. Chairman, right here. Yes, the Vice Chair Liachon. You want to manifest something? Yan. Mr. Chair, I think many of us already observed that all of us already ate our lunch. And considering the magnitude of the question being thrown upon and being asked of Witness Sebastian, may we ask them, baka gusto mo na kumain bago tayong patuloy? Okay lang po, Your Honor. Okay lang po. Okay. That would be all, Mr. Chair. Baka ho mag-iba ang testimony pag gutom na Tinawag eh. mo na si Lacson. Hindi po. Mas masarap yata ang pagkain sa NBP eh. Okay. Sino na? Congressman Lacson. Kong Lacson, you're recognized. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. JB. Yes, Your Honor. Yung time na effort mo, kahit gutom ka na, tanghali na, you will continue with the questioning. Yes, Your Honor. Isa rin sa mga tanong na gusto kong i-address is bakit ikaw yung parang naging chosen one? Sinasabi mo nga, parang kaya ka tingin mo ay naging napili, manageable ka, disiplina, kaya mo magdisiplina, namamalo ka kung hindi sumusunod yung sa mga patakaran. No? Sa tingin ko, kaya mo ngang mag-reform ng mga bilanggo sa Bilibid kesa sinasabi mo versus dun sa isang kakotunggali mo sa pagiging leader na si Kulangco. Unang-una, articulate ka eh. Magaling kang magsalita. Thank you, Your Honor. No? Versus si Kulangco, medyo mababa yung pinag-aralan. Pero, Your Honor, malaki po ang utang na loob ng Pilipinas kay Kulangco. Excuse me, wag ka muna sumagot hanggang Yes, sorry, Your Honor. Okay, so at tingin ko ka rin, susundin ka ng mga Bilibid dahil medyo ang forma mo mukhang makisig. Parang tingin ko nga, model ka, tingnan mo yung tayo mo, yung t-shirt mo. May Sebastian pa eh. Parang nagmo-model ka ba ng damit ngayon? Baka yung maging in yan, ha? Anyway, nakita ko rin, nung sa pagpatatakbo mo, nung una pinisenta ni Secretary Aguirre yung video mo, organisado yung grupo mo dahil nakita ko, doon sa wall, pinagmalaki mo, meron kang mga presidente, vice president, at meron kang accountant, Yes, Your Honor. auditor. Meaning, maganda ang recording mo. Yes, Your Honor. Yung bang mga record ng mga pinadadala mong pera dahil nandun ka sa drug law, na mga involved ka na dun sa drug, it's either before or after na pumasok yung involvement ni Secretary De Lima, kumpleto ba yung mga records mo? Your Honor, yung records po na tinatanong ninyo, meron pong nakaugalian, hindi lamang po ang pangkat ng Sige-Sige Komando, na every week or every time dadalawin ka, mabibigay ka ng piso o 5 piso. So iniipon po namin yan sa loob ng isang taon. Meron po akong 1,000 miyembro. Nakakaipon po kami ng 200,000 to 300,000 yearly. Kasama na po dyan yung proceeds ng mga tindahan na nakatayo dyan. So every Christmas, New Year,
may nasirang... Excuse me, Apo. hindi yun ang tinutumbok ko eh. Yung drugs. Hindi po recorded, Your Honor. Yung mga ano, hindi nire-record yun. Hindi po, Your Honor. So, sa'yo lang yun. So, pero ikaw, alam mo. Yes, Your Honor. So, are you still willing to divulge to the DOJ kung ano yung mga... Yes, Your Honor. Very much So, willing, Your So, Honor. Chairman, can you na ibibigay niya lahat yung mga either bank account o lahat ng mga contact na ng sa drug trade. Tama po ba, Mr. Yes, Your Honor. JB? Okay, please submit it to the COMSEC. Anyway, just to inform you that you have consumed in your one question, you consumed 2 minutes and 40 seconds. Kanya, kung gusto mong maraming matanong, ay konti-konti lang ang ano. Okay, kundi na lang. So, isa rin po, Mr. JB, Yes, Your Honor. yung peer, no? Kasi iniisip ko, either nakikita ko ngayon, yung mga nasa Bucor natin, either na tanggapin mo yung binibigay niyong bribe, or you'll be threatened, hindi ikaw o pamilya mo. Yes, Your Yun Honor. ang dilema Yes, Your Honor. Exactly. ng mga empleyado. How can you think? Paano natin ma-address yan? Kasi medyo isa yan sa mahirap, no? Yan, time's up, Your Honor. So, Can you naubos yung one more lang question na lang, sir? Sige, please. Okay, sinabi mo, sikat yung presidio dahil pinibigyan ka ng benefit because of the marami kayong Chinese Yes, Your Honor. doon sa lugar nyo. So, at ito yung mga Chinese na pag may nagdi-deal kayo, parang dito kayo kumukuha. Yes, Your Honor. Dito yung lumalabas. Tingin mo ba isa, kasi nag-fail yung jammer o yung ano, kung ma-isolate mo ba, may hiwalay mo, mawawalan ng contact, hihinto bang drug trade sa bilibid? Malaking possibility po, Your Honor. And yung mga jammer na yan, kasi pinapatay lang pala. So kung, I mean, nakakalabas yung ano yung mga, because yung accountability ng mga taong sa labas, hindi na ito natin na trace. Parang, yumayaman sila, sa tingin nila, crime pays. Diba? Imbis that crime does not pay, hindi natin sila nahuhuli. So, kung, sabi nyo, ang lahat, marami sa transaksyon, is through the cellphone. Yes, Pero Your Honor. Pilipinas lang ang walang registration ng cellphone. So, Yes, Your hindi natin sila matrace. Yung tingin ko ang isa sa mga problema Please, I ng agree, ating Your mga Honor. I agree, Your kapulisan. Honor. So, I think, Thank sir, you. wala na Maraming tayong salamat Chairman. po. So now we recognize Vice Chairman Liachon. Thank you, Mr. Chair. Marami na hong natanong at marami na rin naliwanagan. And probably in aid of legislation, naliwanag natin na may drugs, naliwanag natin yung katiwalian sa Bucor, all the way up to the SOJ. Now, the motivation why SOJ has been linked, may tanong lang ako sa iyo, JB, ano? Yes, Your Honor. In all of the testimonies that we received before this committee, more or less numbering to more than 20, ang lahat ng inmates nagsabi kay Ronnie Dayan sila nagbigay. Yes, Your Honor. At ang may relasyon, allegedly, kay SOJ si Dayan. Pero, in your testimony here is a complete contrast na hindi ko alam kung paano mo kami papaniwalain. Sabi mo nga, depende sa paniniwala, pero tinatanong ko sa'yo, ano ang motibasyon, bakit nag-iba yung statement mo? Granting na totoo yung statement mo, na lahat ng pera na binibigay allegedly kay Secretary de Lima were all coursed through Dayan. At ngayon sinasabi mo kay Jonel. Tapos sabi mo ngayon, specifically under paragraph 18, na sila yung may relasyon. Pero sabi nung lahat ng inmates, saka nung ni Director Ragos, ang may relasyon si Dayan. Pero sa'yo iba. Anong pagkakaiba? Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung personal knowledge ko. Hindi ko Yes. po talaga kilala si Ronnie Dayan. And I can assure you, totoo ang sinasabi ko, na nasaksihan ko, na tinawag na sweetie ni Secretary de Lima, si Junel Sanchez. So parang dalawa ngayon? Dahil kung totoo sila, totoo rin yung sa'yo. Sabi mo, based on your personal knowledge? Ang tinitindigan ko lang po yung akin, Your Honor. Okay. Anyway, we will clarify that. Laps at sa 5, kami lahat ay nag-iisip. Pangalawa,
Lahat ng ito ay dumaan yung lahat ng nangyayari na katiwalian sa Bucor under the nose and under the open eyes of all the Bucor chief. Alam nila lahat ito. Yung Maybe, sir. kwento na magdadala ng beer, pumapasok ang droga, nagdadala ng babae. Anong ginagawa ng Bucor chief? Actually, sir, may isang dialogue between Director Bukayo at ako kasama lahat ng mga former gang commanders. Sabi niya sa amin, tulungan niyo naman ako. Ang gulo-gulo na dyan sa loob. Sabi ko sa kanya, Sir, huwag kang magagalit. Baka pwedeng ikaw ang tumulong sa amin. Ikaw ang nakapwesto eh. Ang gulo-gulo dyan sa loob eh. Sa sinabi mong yan, kung nangyayari, sinabi mo, tumatanggap ba si General Bukayo? Sa akin po hindi. Hindi po ako nag-attempt na magbigay sa kanya, Your Honor. Kay Director Agos? Nagbigay ako sa kanya once, 100,000, Your Honor. Okay. Ngayon, may katiwalayan dito. Meron akong tanong dito. Kamusta naman ang budget ng pagkain ng mga inmates? Sa ngayon, pwede kong sabihin na kahit di ako dala ng pagkain ng misis ko, makakain ko. But before, kung medyo maselan ka, hindi mo talaga makakain. Aha. Bakit? Ano ba yung pagkain na yun? Hindi ko talaga maayos eh. Sa iyong patingin, may problema sa pamamahala patungkol sa budget ng pagkain. Meron po. May nag-allege sa akin na sa itlog pa lang, ilang inmates ba sa loob ng NBP? 14,000 make it, Your Honor. Pagka pinatungan mo 5 piso, araw-araw, times 14,000, that's more or less 70,000 a day. Tama ba ito? Yes, Your Honor. Tama ito? Yes, Your Honor. Ginagawa nila ito? Tingin ko, Your Honor. Bigay po ako ng dokumento kay Solicitor General Calida involving dun sa suspicious na biglang pagtaas ng 50 pesos to 12 pesos nung panahon ni Bukayo at the Department of Justice So Secretary. ginagawa nila ito? Yes, Your Honor. And this is one of the important matters that we need to tackle here. Sabi mo noon, nung panahon ni General Bukayo, nag-usap kayo puso sa puso ng mga inmates. Sabi nyo, grabe na yung ginagawa nyo. Ano ba yung pakiramdam mo? Sa Building 14 po yan, yung eksenang yan. Oo. Kasi dumating po yung times na kapag ikaw ay involved sa drug trade, medyo ipokrito ka at ayaw mong paamoy dun sa mga kasama mo na na-involve ka. But nung mga panahon na yan, kahit may nakakarinig, parang, pare, magkano 1 kilo ngayon? Magkano kuha mo? Parang ganun na eh. Parang naging normal na sa amin yung mali. Dahil may payag ang Bucor Chief. Hindi po yun. Dahil siguro takot ang Bucor Chief. Ganon. Opo. Ngayon, masasabi mo ba na nagbigay ka ng pera kay Secretary de Lima, 10 milyon? Yes, Your Honor. Tingin mo ba ito ang nag-aggravate sa sitwasyon kung bakit lumala ang droga sa Pilipinas? Yes, Your Honor. Dahil pinayagan niya mga drug lords na magnegosyo? Yes, Your Honor. Isa pang katanungan, JB. Yung paglipat lang from medium to maximum, may nagsabi mga inmates, may bayad daw yon kay Yusek Baraan. Tama ba yon? Meron po ako naringgan na isang Chinese inmate na nagbigay siya ng 1 million para malipat ang isang high-profile inmate. Nakakapagtaka dahil mas maluwag doon sa maximum security. Tama ba? Mas maluwag sa maximum At security. nagagawa nila yung kanilang trabaho at mga illegal na gawain. Tama yes, ba? Yes, Your Honor. Please wind up, Your Honor. So, panghuli na lang, lahat dito, you mentioned a while ago that more or less about 12 times that you met with the Secretary, 8 to 12 times, Your Honor. 8 to 12 times, Yes, Your Honor. inside the Bucor. Yes, Your Honor. At nakita niya lahat ito, mga trabaho rito na mga benta, yung bang pagbibigay niyo ng mga barel, pag-surrender niyo, pakitang tao lang yan? Sa part po namin, medyo may konting hypocrisy kasi pag nag-surrender ako ng baril, yung pinakapangit yung pinisurrender ko eh. Pero may natitira pa rin baril sa inyo. Marami po. Ngayon, sa loob ng panahong yon, tingin mo alam ng Secretary na merong nangyayaring mga illegal sa loob? For sure, Your Honor. Bakit isang beses lang from 2010 that she was placed there until 2014, it took about 4 years in December of 2014, bakit dun lang nagka-raid ng ganon? Baka po siguro natakot na sila kay General Magalong sa Oplan Gronos. Aha. Kesa, Baka maunahan sila. kaya inunahan nila. Yes, Your Honor. At huhulihin lang yung dapat hulihin at hindi hulihin yung dapat hulihin. Maybe, Your Honor. Thank you very much. I think that would be all, Mr. Chair. Now we recognize Congressman Maceda. Yes, maybe before I interpolate, if I may be given just a short manifestation before my time starts.
that earlier it was